What is up? Bale, may konting update lang tayo sa Kimco Like 125 natin. Sabado pa nga pala ngayon. Nasa ano sila? Moto Heritage sa Alabang. Hosted by Jay Taruk. Ito yung Kimco Like natin. Nung last day natin sa office, August 22, nag-uusok. So after nun, hindi natin ginamit. Iniwan natin kala Putoy. Hindi ko lang bakit nag-uusok. Pero ito siya ngayon, okay na. Okay na nga, no? Nagpalit kami ng mga pyesa kasi nga, nag-focus yung camera ko. Nagpalit kami ng pyesa sa Kimco Like natin kasi nga, nagbabawasan lang is, nagasgas yung ibang pyesa sa loob ng makina. At pinapinalta namin. Black, sukat 7.4. Bumili din tayo ng, siyempre, gasket. Rocker arm, AC, tapos mga valve seal, yung valve pinalitan din natin, at yung camshaft. Ilang naman pinalitan natin. Tapos nagpalit din pala tayo ng karburador na Navy 28mm, galing yung kay George sa Kiwi Cat Racer 152 natin. Tapos bumili din ako ng bagong carb para siyempre ipalit yung nawala kay George, ganun din 28 din. Kaya pala nagpalit kami ng carb is palyado yung karburador nito, yung stock. Kaya nag-DB na kami. Tapos yung makina daw kasi ng like is masyadong lean, so kaya rumekta na kami ng Navy. Tapos mas madaling ito, no, di ba? Yung cabling pinalitan din namin, sikit na lang pala yun. Tapos cooling fan, kasi pudpud na yung cooling fan na stock na ito. Bumili lang din tayo. Yan, bago yan sa loob. Oo, kita nyo, siyempre hindi, may takip eh. Bali, after namin magpalit ng head, naging 150cc na siya kasi yung stock na bore ng stock na head ng Kimco Like 125 is 52 something. Tapos naging, ang binili namin is 57.4. Bali naging 150cc na to. Black pala, sorry, black. Usapang gulong. Ang stock na gulong. Ang nakakabit na gulong dito nung nabili natin is Westlake na brand sa harap, 120/70/12. Sobrang pudpud na yan, putang na, parang slick tire eh. Tapos sa likod, V-rubber to, 120/70/12, ganoon din ang sukat. Same shit, sobrang pudpud na, palitin na rin to, tanga na. Hindi pa natin to nabibirit, gawa nga ng takot ako sa gulong, baka bilang bumigay. Same lang pa tayo, di ba? Pagka nabilihan ko to ng bagong gulong, siguro kay RX na lang or V-rubber ulit, mas mura, meron namang sale sa Shopee. Doon natin na well, hindi ko rin naman malalaman ng takbo kasi hindi gumagana speedometer na ito. Baka paganahin muna natin to sa tayo speed test. Ito pa lang elbow, pinalitan natin to bakal para makahinga-hinga. Pero stock pipe pa rin to, hindi pa to nakakalkal. So yun, self work in progress, marami pa rin kailangan ayusin gaya nito. Ito, yung speedometer. Tapos yung mudguard sa ilalim, tinanggal natin, basag kasi yung nakuha natin nung una. Paggawa natin ng paraan, tatayin na lang natin siguro para may kabit, para hindi tumatapon doon. Inalis ko na para yung stock na air filter nito. Bumili tayo ng bagong air filter, yung parang tube type, kinabit sa airbox. Usapang gilid naman, bale almost all stock pa rin naman to, stock na bola. Yung bell lining lang, yung first owner nito is pinaregroove niya. Tapos clutch lining nagpalit tayo kasi pudpud na, DTGR. Halos same lang daw na stock yun sa napagbilang ko na shop. Tapos yung center spring, naka JVT daw to, ay di, MTRT na 1000 RPM sabi nung first owner. Binalik ko sa 8000 RPM na stock na Kimco Like mismo. Yun lang.
Bale, titimplahin pa namin siguro to. Hindi natin kung ano mangyayari. Overall, medyo madumi lang motor kasi nag-uulan. Tapos may mga basag yan. Hindi ko alam kung kita nyo. Gawa na ng paraan yan. Tapos itong mga tama ng mga dito sa decal, siguro tanggalin na lang natin, linisin. Ito nabibili naman to sa Shopee. Mga lining na silver sa gilid. Side mirrors okay pa naman. Fenders okay pa naman sa harap. Emblem pa naman dito. Yung mga emblem pala sa gilid ito, palitan ko na rin yan kasi medyo bungi-bungi na. Sa kabila, hindi na like 125 nakasulat, Ike na lang, puta. Bibili tayo na, nabibili naman to eh. Tapos itong seat, baka plano kong palitan ng bagong upholstery. Isipin ko pa. Pero napalitan natin to, yung stock na, yung nakakabit dito na nabili natin is ano, ang racing, hindi ko alam anong tawag dun. Nilagyan natin agad ng ano, gantong kulay na seat. Tapos to, kasama to na nabili natin, yung stock na top box. Ilaw pala sa likod, signal light na pundi to. Itong kaliwa, papalitan natin yan. Baklasin pa natin, kininam. Tapos nawala rin yung cap nung susian. Ayan o, wala diba? Bibili natin, nabibili naman sa Shopee yan, nasa 200 pesos. Headlight, ito nilinisan natin kahit paano. Sobrang dilaw nito na nakuha natin. Tingin ko medyo luminis naman. Grips. Okay pa naman ako sa grips. Makapit pa naman. Lagkit-lagkit pa rin. Okay pa rin yung ano, bar end. Bali, ang unahin ko na lang munang bilhin ulit is yung bumbila sa likod, yung taillight, tsaka itong mga gulong. Kasi sobrang delix na nito. Random na random ko na yung dulas. Ano pa, tagulan ngayon. Hirap na. Konting update na rin sa garahe. Ito. Yan, dilim. TMX dyan. Yung Aprila. Itong scoot ni Tito Johnny. Itong ano niya, DT125. Siyempre yung kay Papi Lloyd. Itong Wave 125 niya na camp ready. Loorin nyo yung vlog ng ano, latest vlog ng Moto Hooligans Garage. Si George pala, iniwating ka lang po to eh. Pero hindi natin masyadong kagamit, hindi pa rehistrado. Pero sigasuin natin yan. Susunod, alagaan naman natin. So na yan o. CVT cleaner. CVT cleaner bro. Nice. Yan, at maraming salamat sa panonood. Huwag nyo kakalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. Check out nyo rin yung Moto Hooligans Garage YouTube channel. Like and follow nyo rin. Alright, maraming salamat. Bye-bye. Bye. Yun, bumili kami ng mga bagong pyesa kasi nga nagbabawas ng langis. Tapos nagasgas yung mga pyesa.